Ayan, kita ba yung screen ko guys? Ayan, ayan. Okay, start na tayo. So, nung last nag-stop tayo dito sa 'di ba? Sa types of equipment use. Tapos, ayan, dito naman tayo, continue tayo sa equipment and apparatus for soil and soil aggregates. So, first, we have sieve analysis or gradation. So, a sieve analysis is a practice or procedure used to assess the particle size distribution. So kung makikita nyo dito sa picture guys, ayan yung iba't ibang size ng ating aggregate. So itong sieves na to, itong stock of sieves na yan, ang ginagawa, ina-arrange yan sa pinaka malalaking diameter opening up to sa pinaka maliit. So kung in-stock yan, ayun tulad dito sabi dito, by allowing the material to pass through ano pumapasok pa? Ayan. Through a series of sieves progressively smaller mesh size. So yun nga sabi ko, ini-stack yan sa pinakataas, yung pinakamalaking diameter opening and so on. And sa dulo is yung pan natin. Yung pan, dito na pupunta yung mga dust natin or yung mga silt and clay. Kasi dito guys, inote nyo lang itong pinakadulong sieve na to. Pwede ba mag-drawing? Ayan. Itong pinakadulo na to, tandaan nyo, sieve number 200 yan. Tapos itong dulo naman, yung pan, ito yung sumasalo nung silt and clay or yung pinakapino na to, mga dust. So tandaan nyo, note lang, pag nag-pass through yung isang particle dito sa sieve number 200, dito sa dulo na to, ito, sa sieve number 200 natin, pag nag-pass through dyan, pag may bumaba dyan, ibig sabihin nun, silt and clay na to nga dito sa pan, so or dust na siya. Tandaan nyo lang yun, no? Note lang, no? Special note, sieve number 200. So, weighing the amount of material is stocked by each sieve as a fraction of the whole mass. So, ang ginagawa guys, pagka-stock dito, di ba, na-stock nyo na to. Ayan, na-stock nyo na yung pinakaunang sieve hanggang sa pinaka-pan. Ito, may mechanical shaker tayo. So, magsha-shake yan. Ito, magsha-shake yan ng 15 minutes. So, dahil wala tayong mechanical shaker, kadalasan ang ginagawa, mano-mano lang. So, kung makikita nyo yung lab portfolio na sinend ko sa inyo, isa to sa magiging lab natin, which is lab number 3, if maalala ko. So, ang steps lang naman yan guys, first, syempre magko-collect tayo ng sample. Ayun, pasok pa rin. So, pangalawa naman, ayan yung sample, kinolect na natin. Syempre, transport natin yan sa lab natin, which is, ayun nga, ayun para yung ma-prepare yung sample, then ilalagay na siya sa sieves natin and mechanical shaker. So ito guys, ang use lang naman ito, importance is ito nga, particle size distribution nung ating aggregates. So sa kasi guys, sa construction, may iba't ibang sizes tayo na gusto. So kadalasan if tawag dito, kunyari sa roads natin, ang gusto natin mga 3/4 ganon. Tapos meron naman yung sa mga biga natin or columns natin sa construction mismo is G1, ganon. So, iba't iba guys. Merong 3/8, 3/4, or depende sa kailangan na size ng aggregate. So, ito yung ginagamit para matest yung particle size distribution or yung composition ng ating aggregate. So, ito yung magiging lab 3 natin, no? Yan. So,
medyo, tawag dito, magse-send ako ng YouTube video regarding this, para ma-ready kayo 'pag nag-lab portfolio na tayo. So next naman, we have Casagrande Cup apparatus. This is, for liquid limit test. Ito i-di-discuss ko later dito sa, third module natin which is, soil. Mabilis lang naman. So the liquid limit is the moisture content at which the groove, so formed by a standard tool into the sample of soil taken in the standard cup. So ayan yun. So closest for 10 mm on being given, 25 blows. Yung tinatawag na blows dito guys is yung ano yun? Yung pag ano nila, paano bang mag-drawing dito? Mahirap mag-drawing. Basta ang gagawin kasi guys, ito kukuha sila ng ano, ng medyo maliit na sample lang, tapos may ito 1/2 inch. Yung blows guys is yung parang i-aano siya, either ita-tamp or iro-roll. So, mas maganda na lang guys, magse-send na lang ako ng video, kung paano yung, gawin ito para mas maintindihan niyo. So, tandaan niyo lang itong Casagrande Cup is for, liquid limit test naman nung ating, soil sample. So, next is fiberglass. So, ito pala yung niro-roll guys, ito yung, tina-tamp. Ayan. So, si fiberglass naman ginagamit for plastic limit test. So, dito pag si Casagrande, liquid limit. Si fiberglass naman is, plastic limit naman. So, plastic limit test is one of the lab tests used internationally, to differentiate or classify soils into groups. So, as the starting procedure of limit test and plastic limit tests are common, the both tests are executed at the same time. So, halos, laging sabay itong ginagawa. Pag ginawa mo to, syempre, gagawin din natin si, fiberglass. So meron tayong Atterberg, si Atterberg or yung tinatawag ng ating Atterberg's limit ng, ah, tawag dito, soil natin. So i-discuss ko to later on dito sa, third module. So ang ginagawa dito guys, yung soil natin, niro-roll yan hanggang sa, tawag dito, hindi siya yung pinakakaya niyang, pag-roll na hindi siya mabe-break. So ganun yung ginagawa dito sa, fiberglass. So tandaan nyo, Casagrande, liquid limit, fiberglass, plastic limit. So next naman is yung specific gravity and water absorption for, aggregates. So SG test of aggregates is done to measure the strength or quality of the material, while water absorption test determines the water holding capacity of the coarse and, fine aggregates. So the main objective of this test is to measure the strength or quality of the, material. So para makuha kasi natin yung, specific gravity ng material, need natin nung weight nung, sample natin in, air, tapos yung weight niya na, submerged, tsaka yung weight na, SSD or yung saturated, dry natin. So ito yung kailangan natin para makuha yung SGN, water absorption ng mga aggregates natin. So i-weigh muna natin siya, kunwari sample. First, i-weigh muna natin yung sample natin which is dito. Yun yung magiging weight in air natin. So pangalawa, submerge natin yan dito sa wire bucket. Ito nakikita niyo 'to, ilalagay yan, diyaan. So di meron na tayong weight, submerge. Tapos siyempre 'pag naano na siya, i-oven natin, meron sa lab. Ayan kunyari yan oven, pak, lalagay yung sample diyan. Ayan wait lang. Ayan kunyari yung sample nilagay na sa oven, siyempre basa siya, ayun na yung weight.
SSD natin. So, ang formula lang niyan guys is 1/3 - 'yan. Pero i-di-discuss ko 'to later on guys, pinapaano ko lang, parang ini-introduce ko lang sa inyo, ayan. So dito naman tayo sa Los Angeles abrasion machine. So sa abrasion test is carried out to test the hardness property of aggregates. So the principle of Los Angeles abrasion test is to find the percentage wear due to relative rubbing. So bakit sinabing relative rubbing, or ba't niya ginanon? Kasi guys, yung steps naman dito sa Los Angeles abrasion machine natin, tandaan niyo ito yung ginagamit para ma-test yung hardness ng ating aggregates. So dito sa pagsabi niya ng hardness natin guys, yung aggregates kasi natin, ayan, ayan ito. Ilalagay dito sa rotating drum, which is yung LA abrasion machine natin. Ngayon maglalagay tayo ng 11 na 47 steel balls, or yung bolitas natin. So pag nilagay natin diyan, ito, ayan yun no, yung loob nung rotating drum natin. So pag nilagay natin tong 11 na 47 na bolitas, itong steel balls, saka natin ilalagay yung wash na sample. So ayan, magro-rotate yan. Ang una palang step niyan guys, so yung sample mo, i-weigh mo muna. Weigh of sample. So pangalawa niyan guys, prepare mo tong rotating drum. So lalagyan mo na siya ng steel balls. Ayun, steel balls. Ayan. So pangatlo naman yan guys, ilalagay mo yung sample mo. Tapos magro-rotate yan, may specific number of minutes yan. After that, ayun, kukunin nyo siya, alisin nyo yung steel balls, i-weight nyo ulit yung sample, pero after na nito na ma-rotate sa drum. So, paano nyo malalaman yung hardness nyo or yung pagka-wear ng aggregates? O di syempre, mayari 100 to nung unang binin natin, nung hindi pa nilalagay sa ano. Tapos ngayon, after nung pag-rotate sa drum, 95 na lang. Ibig sabihin nun, 5% yung kanyang ah percentage wear niya. Kasi nga, nung nandun siya nung hindi pa siya nilalagay sa drum, 100 pa siya, 100 grams. 100 grams. Tapos after nung malagay dito sa drum, nag-grab dun sa mga steel balls natin, ayun na, makikita nyo yun, yung mga yan. Ayan. Nagra-rub kasi sila each other. So, ayan. Nabawasan yung kanyang mass kasi nga nag-grab na nga. So, ito, yung 100, naging 95. Nakikita nyo naman, 5% yung kanyang percentage loss, or yung kanyang wear. So, pag in-interpret natin yan guys, tawag dito, magpapakita ko sa inyo sa mga next ano natin ng example nung pag-interpret ng mga results nito. Ito guys, wala tayo nito sa office. Ang alam ko, wala tayo sa lab nito, or hindi gumagana. So, kung maaga tayo matapos guys, sana pwede tayong pumunta ng DPWH office para mag-conduct tayo nito sa office namin. Pero need nyo lang mag-letter, no? Nung last sem, hindi kami nakapunta kasi nakakulang sa oras. Pangit yung calendar natin. Bagang natapos, November. Ayan, next naman, sa aggregate impact value testing machine. So, the aggregate impact value is to measure the resistance to sudden impact or shock naman. Ayun, no? Bilis nyo tandaan yan. Which may differ from its resistance, gradually applied compressive load. So, ito yung ginagamit. Tandaan nyo lang, resistance to sudden impact. So, we have standard Proctor test equipment or Proctor compaction test apparatus. So, standard Proctor test is used to determine the compaction of soil. Ito yung compaction naman ng soil natin. Excuse me. Ang difference nito guys, ito kasi resistance to sudden impact. So, bigla ang load. While ito naman,
Well, itong kabila naman, ito na yung gradually applied. So ito yun, gradually lang ina-apply yung load dito sa soil natin. So dito, para ma-determine yung compaction naman. Dito guys, sudden impact. Ito naman, compaction na mismo. So ito yung example, may 3 layers. So ganyan, first layer lalagyan mo siya ng hanggang sa 1/3 nung ano, hanggang sa 1/3 nitong cylinder natin, ayan lalagyan siya. Tapos magbo-blow kayo ng 25. So ibig sabihin ng blow guys, itatamp nyo to. Ito, itatamp nyo pa ganun pababa. Excuse lang guys. No? Excuse lang guys ha. Pinaka- Ayan. So ayun, back tayo dito. So yung meaning ng 25 blows dito guys per layer is itong hammer, ito, which is ito, nakikita niyo ba yung screen ko? Itong hammer guys, itong blue, ayan, itatamp nyo siya. Itatamp nyo. So ayun, nakikita nyo, tinatamp nila. Yun yung 25 blows. So magbibilang kayo. So after 25 blows, maglalagay ulit kayo ng second layer naman ng sample natin. Kasi ito guys, di ba naglagay kayo, 2/3 na yan. Pag tinatamp nyo siya, syempre medyo bumababa yan, di ba? Kinokompact nyo eh. So pagkalagay ng second layer, di ba yan, first layer, second layer, o di another 25 blows na naman. Tatamp nyo ulit yan. Ayun o, ginagawa nitong nasa picture. So last, o di meron tayong third layer. So ganyan lang mag-conduct ng compaction ng soil natin. So parang medyo pareha siya sa pag-cure nung paggawa ng ating cylinder sample. So tuturo ko rin sa inyo 'yun sa mga next slide. Wait lang guys. Ayan, next. So tandaan nyo 'to 'no, huwag kayong malilito dito. Ito sudden impact lang 'to guys. Ito naman which is yung compaction na ng ating soil 'to. So for sun cone density apparatus naman or field density test na tinatawag. Or field density test apparatus ang tawag diyan. Or sun cone density. So sun cone density is used to determine the in-place density of any soil that can be excavated to a stable condition with hand tools. So sa site kasi guys, ito, ay papasok. So sa site kasi natin, ayan tulad yan, kunyari meron tayong yung base natin which is yung item 200, yung bago siya buhusan ng concrete or PCCP natin na daan. Portland Cement. PCCP stands for Portland Cement Concrete Pavement. Yung tawag natin sa daan natin. So ito kunyari itong base na to, ang gagawin, ayan, maglalagay tayo nitong, tawag dito, nakalimutan ko. Basta ito guys. Tapos maghukay tayo ng 200 mm or around 6 inches. So pag nahukay yan guys, kukunin yung soil. Step 1. Hukay tayo ng pabilog na
with depth of 6 inches or 200 mm. So yung soil niya naalisin natin. Tapos ngayon, i-weigh natin 'to. Siyempre i-weigh muna natin 'to. May laman 'tong sand. Yan, may sand 'yan. Ilalagay dito, tapos i-weight ulit 'to. Siyempre bubuksan natin 'to, may mahuhulog dun, pupunuin. So ayun, may worksheet 'to guys, tuturo ko din 'to sa mga next slides natin. Medyo bilisan nga natin, ba't parang tagal natin? Note lang pala guys 'no, balik tayo dito. Isa 'to sa pinaka-important na field test natin 'no. Pinaka-important na field test natin 'to sa mismong site natin. Kasi dito malalaman natin yung ah, density ng ating ah, soil or yung base natin. Siyempre yung bago buhusan ng PCCP or yung ating mga foundation. So note lang yung degree of compaction natin or yung density natin, which is dapat hindi siya bababa ng 95. So tandaan nyo lang 'no, as per DPWH specs, 'yan, yung degree of compaction natin or yung ano natin is hindi siya bababa ng 95%. Ayan. So itong module guys ise-send ko naman, pero yung mga 'tong mga notes, siyempre wala niyan 'no. So dapat makinig kayo. Note lang 'no, isa sa pinaka-important na field test natin. 'Yan. Next naman, equipment and apparatus for cement. Wait lang guys. Ayan, so equipment or apparatus for cement tayo. Kanina yung for soil and soil aggregates nga natin. So, yung mga pumapasok pa rin. So, we have fineness of cement. So, it is measured by sieving cement on standard sieve. So, ito yun. May sieve with pan siya. The proportion of cement of which the cement particle size are greater than 90 micron is determined. So, itong fineness of cement, inaano lang dito yung, ayun nga, yung cement, composition niya, yung kanyang size niya. Which is dapat 90 micron. Itong micron, yan, 0.009 or 0.09. I-confirm ko nga lang to muna guys. Medyo nakalimutan ko to. Ayan. So, ito tuturo ko rin to sa module 4 naman sa cement. Yung mga kanina, i-discuss ko sa soil, syempre. Dito, sa module 4 na to. Ano pa lang to guys, parang familiarization pa lang tong module 2 naman, di ba? So, next we have Latticular apparatus. So, ito, ginagamit sa soundness of cement. So, anong meaning nun? It's understood that its capacity to form a non-disintegrating, hard, uniformly strong mass on the setting. So, ang inaano dito guys is yung setting, yung pag-set ng concrete natin. So, ito yung ginagamit. Tandaan nyo no, yung setting nung paano nyo babasahin to? Sa setting to ng yan. Yung pag-set niya, yung time, di ba? Sa concrete natin.
So we have next, we have VCAT apparatus used to determine naman na consistency of cement and its setting time. So ito, dalawa. Dalawa siya. So next naman, equipment or apparatus for fresh concrete naman. Pag ito guys, kanina cement naman. Ito, fresh concrete na. So ito, may cement, combination in concrete. Di ba naturo ko na in concrete is cement, um, fine aggregates, or yung sand natin na tinatawag, or coarse aggregates or tawag nyo is gravel. So pag nagsama-sama tong tatlo, syempre with water, concrete, mixture na yan. Yan. So, first we have a slump test apparatus. Ito guys, makinig kayo to. Magiging lab, ano nyo to eh, lab 6 ata, lab 7, if correct ako. Sa lab portfolio nyo kung nakita nyo na. So, concrete slump test equipment is used to measure the consistency and workability of fresh concrete natin. So, and indirectly, nakikita din natin yung water cementration ng ating mixture. So, paano nga ba ginagawa yung steps dito sa pag-conduct ng slump test natin? So, first, ilagay natin yung, first, lagyan muna natin ng sample concrete mixture tong ating mold. So, ito, pagkalagay dyan, so, may tapakan kasi ito. Tapakan yan, guys. So, first, ile-level siya. Tatapakan mo and, tawag dito, itatamp mo. So, maglalagay ka dyan. 1, 2, 1, 2, 3 layers din siya guys. So first layer, maglalagay muna kayo nung 1/3 na laman. So ito lalagyan nyo to ng up to 1/3 niya, lalagyan nyo ng concrete mixture to. Pag nalagyan nyo guys, ito meron tayong tamping rod, which is ito. Kita nyo ba yan, tamping rod yan? Itatamp nyo siya dyan, 25 blows ulit. So gaganon-ganon ninyo. Kita nyo ba yung cursor ko? Ayan, gaganon nyo yan, 25. After 25, lalagyan nyo ulit yan. Thump, thump, thump ulit, 25 blows or 25 thumps. Tapos, pangatlo. So, after that, alisin na natin yung, i-level muna natin, alisin natin yung excess, which is yun yung sa step 4 na natin. Ayun, tignan nyo, 1/3, 2/3, and puno na. Tapos, pagkatapos ng pagka-blow niya, diba ito, first 25, second 25, third 25 blows, third layer. After naalisin natin yung excess, tapos babaliktadin na natin tong mold natin. Tapos pagkabaliktad, ito na siya. Dito na sa picture na to. Pagkabaliktad, itong tamping rod natin, ilalagay nyo dyan. Tapos yung from dito hanggang dito sa top ng ating concrete mixture, ito yung slump height natin. Yan. Diba? So dito, kung yung slump height natin is medyo mataas siya, parang mga ano lang to eh, 1 to 1.5 inch. Pag ganyan guys, ang indication niyan is hindi siya ganun ka less yung kanyang workability. So hindi siya matubig. Pag medyo mababagsak yan, kunyari ito yung slump height hanggang dyan, dito na lang yung ano mo, concrete mixture mo, kunyari. Ibig sabihin nun guys, mataas yung workability niya. Ngayon guys, wala na, kada concrete structure natin na binubuhusan, meron tayong iba't ibang requirement ng slump natin. Meron ba dito? Wala. Sige, sa module 4 na yun, makikita. Discuss ko dun. So, pero iano ko lang ngayon. So, kunyari, sa mga columns and beams natin, mga item structural concrete natin na tinatawag, kunyari lang, example to, no? Mas less yung slump height na required. Kasi nga, dun sa pagbuhos natin ng mga biga natin in column, mas gusto natin ng less workability, pero andun pa rin yung kanyang
strength syempre, 'di ba? Yung kanyang strength, yan. Ito yung gusto natin dito. So, ang mga slump height natin na required dyan is around 1 to 3 inches. Yan. Pag sa PCCP naman, syempre iba rin. So, ang masasabi ko lang guys, kada tawag dito, kada yung mga bubuhusan natin guys, iba't iba kasi sila. So, depende kung anong part siya ng project or ano yung kanyang use. O, meron pa tayong example guys. Kunyari ito, may project kami sa Vizcaya. So, yung road kasi doon, pag ganyan, kurba na pataas. Ngayon, pag nagbuhos ka ng PCCP dyan, ang diskarte mo dyan, dapat medyo madali yung kanyang workability. So ano nga ba yung tinatawag ng workability? Kanina ko pa sinasabi. Workability. Ayan, yan, yan. Yung workability guys, ito yung kung gaano kadaling i-place ng mga workers natin yung concrete sa isang, tawag dito, sa isang structure o kung ano man yung bubusan natin. Kunyari sa tawag dito, PCCP natin, yung pavement natin guys, yung roads. O kunyari ito, dapat yung workability niyan is syempre maganda kasi pataas na kurba na yan, no? So, pag pangit yung kanyang workability, manghihirap niyang iano ng ating mga workers. So, dapat guys, ang tandaan nyo lagi, pag nagbubuhos kayo, good workability pero andun pa rin yung kanyang required strength ng ating concrete which is depende kung ano siyang structure. May required strength yan kasi guys in megapascals. So for example, 21 to 28 megapascal yung mga columns na and biga natin. Ayan guys, no? Ayan. Okay, next. So we have compaction factor test naman to measure the workability of fresh concrete. Ito kasi guys sa lab to. Pag nasa site tayo, ang pinakamadaling dalhin is itong slump test apparatus natin which is ito, isang mold, yung smooth surface. Ito wala, hindi naman natin dito. Ito lang, mold, trowel, tsaka tamping rod lang, di ba? Ito, dadali mo to sa ano, di ba? Sa field, syempre hindi. Pero ito guys, used to measure the workability din nung fresh concrete natin. Yan. Si compaction factor apparatus. So next, meron tayong equipment apparatus for hardened concrete, reinforced steel bar, and timber. So ang ginagamit is UTM guys. UTM, kaya niyang mag-conduct ng compressive and tensile. So ginagamit siya for RSP, concrete cylinder natin, molds, and timber, and etc. So UTM, Universal Testing Machine, material test frame is used to test the tensile strength and compressive strength of material. So halos lahat kaya niyang i-test guys. Kasi nga, compressive siya and tensile yung natitest niya. So ito yung cylinder mold guys. So i-discuss ko to later on, no? Ito guys, meron dito sa lab nyo. Alam ko lab number 8 to or 7. Kasunod nung, pag nag-conduct tayo ng slump test guys, ito, pag naghalo kayo ng concrete mixture, syempre kukunin nyo yung slump, tapos gagawa tayo ng ito, cylinder natin. Yan. So next is equipment apparatus for concrete, RSB, and etc. So UTM ulit, pangulit lang. And versatile siya, no? Kaya ang universal, di ba? Tapos, ito tayo pumapasok pa. So, equipment or apparatus for asphalt naman guys, asphalt. So, sa asphalt natin, first we have a Marshall Stability Test apparatus. Ito, sa performance prediction measure conducted on the bituminous mix. Yung asphalt kasi natin guys, kung sa concrete, ayan, kaya ito, tingin kayo dito sa sinusulat ko. No? So, kung sa concrete guys,
Siyempre, concrete mixture tawag. 'Pag sa asphalt naman, asphalt mixture or yung bituminous mix ang tawag naman. Magkaiba kasi 'to guys, sa concrete kasi, 'di ba, cement, water, and sand and gravel or yung coarse and fine aggregates. Dito naman guys, um, bitumen. Bitumen guys is black, yung black na parang liquid na residue nung pag-process ng crude or crude oil. So, wag niyo muna masyadong pansinin 'to. I-discuss ko naman later on. So, pinapakita ko lang. So, bituminous mix, bitumen, um, 3/4, 3/4 size na aggregates, 3/8, sand, mineral filler, and additives. Ilulutin. Ayan, balik tayo dito. Kasi ito yung bituminous mix, no? Yan yung difference nila. So, the procedure consists of determination of property of mix. So, Marshall stability and flow analysis, and finally, determination of optimum bitumen content. So, ito rin yung pag-extract nila. So, itong bituminous mix natin, malalaman natin yung percentage nung bitumen natin. Yan, ito si Marshall's stability test naman. So, wala rin ito sa lab natin. So, most likely, sa office tayo. Okay? So, si Marshall Impact naman, ito laging kasama ni Marshall stability to, is designed to provide stable and rigid mechanism to be used for preparation of bituminous specimen. So, ito muna yung unang inaano para ma-prepare yung ating bituminous para sa Marshall. So, si Marshall Impact compactor. So, lastly naman, we have a core drilling machine or coring machine. Tinatawag na coring machine. Yan. Si coring machine naman is designed to cut cores up to 150 diameter from concrete, asphalt, and similar hard construction material. So, ano yung use nitong coring machine, guys? Ito kasi, itong coring machine natin, ito, ibababa tong, ito, pag tinurn nyo yan, bababa kasi itong grid na to, itong coring bit natin. So, ito, 150 mm yan. Up to 150 mm diameter. Yan. So, bababa yan sa concrete natin. Kunyari, ito yung concrete natin. Yan. So, ito yung coring machine natin. Ngayon, magbubutas yan guys. Up to sa, kumbaga sa national highway natin kasi guys, 30 cm. Yan yung thickness ng ating PCCP. Yan yung thickness natin, no? Yan yung thickness ng ating roads. Note lang din to, no? Malay nyo, lumabas sa exam. Ayan, 30 cm kasi guys. While sa asphalt naman, 50 mm pero may 2 layers siya. Times 2, 100 mm. Or 10 cm. So ito nga guys, itong si coring machine is used lang to determine the thickness and para magkaroon tayo ng chord sample. Yan. Siyempre, wala natin yung thickness kung pasok pa siya sa standard natin, and itong chord sample natin is para dito sa Marshall Stability Test apparatus. Yan. Para mag-extract tayo and etc. So, ito lang yung coring machine natin. Yan lang, di ba? Pangkuha lang siya ng chord sample and pang-determine ng thickness. Yan. Thickness, no? Tandaan nyo. So, next. Okay, ito yung mga references natin for module 2. So, familiarization pa lang naman to guys. Huwag kayo ma-overwhelm. Itong mga sinusulat ko, note-note nyo lang, no? Pang module 3 and so on pa yan. So, anong oras na ba? 8 pa lang. Until 8:15 tayo, no?
Sayang 15 minutes. So, simulan na natin 'tong module 3, 'di ba? Para makausad-usad tayo. So, may questions ba kayo guys sa module 2? Or wala naman?